Ako po ang inyong registered financial planner na si Christopher Cervantes. At ito po ang inyong programang tumatalakay tungkol sa usaping pang-pinansyal. Ayan po, no? So Luzon, Visayas at Mindanao. At saan mang panig ng mundo na kayo po ay naroroon, internet at mobile technology ang pangunahing nagdulot ng malaking pagbabago kung paano nga ba tayo namumuhay sa pang-araw-araw, maging sa personal o professional na buhay man, ano? At syempre, ang mga millennials ang nanguna sa pagbabagong ito. At sa maraming pagbabagong dulot na impluensya ng mga millennials, isa sa malaking naapektuhan nila ay ang financial industry. Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano ba ang kaibahan ng Gen Y sa paraan ng pagmamanage ng kanilang kaperahan? And of course, paano nga ba sila kumikita? No? So mamaya pag-uusapan din po natin yan. And upang maging mas maganda ang ating usapan, meron po tayong panauhin, no? And ang ating pong panauhin, ang ating pong bisita ay nagtapos ng BS in Business, Bachelor of Science in Business Administration sa Lyceum of the Philippines University po, kung saan doon din po siya kumuha ng kanyang Master in Business Administration. At nagdo-doctorate po siya sa ngayon ng Business Administration sa Philippine Christian University. Siya din po ay isa sa mga professors ng Lyceum of the Philippines University ng Business Administration, At siya din po ang naging pinakabatang registered financial planner dito sa ating bansa. So grabe, So please welcome, ladies and gentlemen, Professor Joanna B. De Guzman. So good evening, Joanna. Good evening, Sir Chris. Ayan. So kumusta ang biyahe? Saan ka ba galing, Joanna? Galing po po akong Cavite. Wow. So good evening sa ating mga kababayan dyan sa Cavite. Yan, okay. So, Miss Joanna, anong nag-udyok sa'yo para maging isang registered financial planner? Okay, so inspiration po. Siguro one of my strength talaga as a person is really self-discipline. Now, talking about finances, at a very young age, I think, natutunan ko na po na i-suppress yung sarili ko on things that are unnecessary. And, for example, if I wanted something, I would really save up for it on my own. I would not ask any money from my parents, even if they can give me some. Kasi I really wanted to be independent. So parang self-sufficient ka, no? Yes po. And then after graduation, for my master's degree, for all my travels, and yung pag-enroll sa RFP, everything, pati pagbibigay ng house contribution, at times, it's all on my own. Now, since I am really into saving and I'm really into personal finance, one day, sa church po namin, merong inorganize na personal finance seminar. And then, it happened that the speaker is Sir Randall Tiongson. Wow, so good evening, Sir Randall. Good evening, sir. And then, nung nakita ko po siya, napanood ko siya, sabi ko agad sa sarili ko, I was 21. That time? During that time, sabi ko, I really wanted to be like this. Kasi pareho kami ng mindset. So parang nakita mo, ito yung passion mo. Yes. And then, kinabukasan, naalala ko pa very vividly, nag-research ko agad about RFP. And then, nagkataon po, open yung batch 50. Tapos, right away, may savings ako. Okay, mag-i-enroll ako dito. So yung pinang-enroll mo sa RFP, savings mo yan talaga? Yes, habang nagma-master's degree pa po ako nito. So, sabay. And then, nag-enroll po ako pagdating ko doon. Grabe. Of course, pinakabata ako. Sabi ko, I don't mind. Basta tatapusin ko to. Mag-defense ako. So, kinaya mo naman yung mga pinag-uusapan doon? Pinilit ko pong kayanin talaga kasi I really want it. Kaya ginawa ko lahat, and God is so good kasi yun po, nakapasa ako. And sabi nga po nila, the youngest RFP in the Philippines. So if you don't mind, Joanna, ilang taong ka na ba ngayon? I am 24 right now. Wow, so napakabata po, no? So yan, pero sa ngayon, ikaw din ay nagtuturo, tama?
Yes po. sa Lyceum, no? So, Opo. professor ka din, no? Yes. So, ibig sabihin, itong advocacy mo ito, na i-share mo ito sa mga students mo. Yes po, kasi ang tinuturo kong subject ngayon ay accounting and finance. Wow, okay. So, kasi maganda yan, ano? At least ang accounting ngayon na i-relate into personal finance, no? Yes po. Kasi marami akong mga na-meet na mga dating nag-aral ng accounting, mga accountant na ngayong iba, hindi nila makita yung connection ng trabaho nila sa personal na buhay. No, hindi nila may apply sa sarili nilang buhay yung napag-aralan nila. So, maganda yung ginagawa mo. No? So, yan. Ang topic natin ngayon is millennials money management, ano? Paano nga ba mag-manage ang millennials, no, ng kanilang kaperahan, no? And para maintindihan natin, ano, sino ba ang mga millennials? Ano ba sila, no? Okay. Millennials, they are, or it is a person that is reaching young adulthood in the 21st century. So, kami, young adults, working. So, young kasama ka adults. ron, oo. Yes po. ako yun. So, yun po. Now, trend sa millennial. Sabi po kasi nila, yung millennials right now, or data says that millennials has a bigger or a higher earning ability as compared to the same age group way back. So, ang mga millennials daw ngayon ay mas malaki ang kinikita kumpara Yes. sa dating mga ka-age group nila, no? Yes, O, sige. But it is also a fact that millennials nowadays also has a bigger spending pattern. Oh, so malaki silang kumita, pero malaki rin silang gumastos kumpara sa mga dating henerasyon. Exactly. Yeah. Now, because we are more on comfort kasi service, like, for example, coffee shops, food parks, instead na mag-jeep, Uber, Grab. So, yun. Basta comfort. Kasi nung araw, sinasakyan ng mga sinundan ng millennials is tricycle, Yes, ang jeep, bus, and yung iba naglalakad pa nga, no? Opo. So, Oo. yun. So ngayon, ang trend na ngayon is yung mga, yung mga katulad mga Uber, Grab, no? Yes, and mas mahal, syempre. So then, ayan, ngayon, dahil kakaiba tong henerasyon na ito, and malaki ang henerasyong ito, no? So malaki ang magiging epekto nila sa ekonomiya natin, no? Yes. So now, ano ang dapat gawin ng mga millennials, no, na para maging secure sila in the future, financially man lang? Okay po. So that is exactly what I will be discussing for tonight. Actually, Sir Chris, kakatapos ko lang nung book ko. So may And- libro kang sinulat ngayon? Yes po. Ang title po niya is What to Do on Your First Salary, 30 Tips on Proper Money Handling as You Become an Official Working Millennial. And for tonight, I think I'll be discussing at least 5 po from those 30 tips na sinulat ko. Okay. So, etong 30 tips na ito ay para doon sa mga papasok pa lang sa workforce Opo. ng mga millennials ngayon, ano? Opo. So, malaking bagay yan, ano? So, yan, mga kabataan, pagkatapos pag-aralan kung paano maging professional, this time, papasok na kayo sa totoong mundo. And ang problema is pagdating sa totoong mundo, minsan yung iba na-overwhelm, no? Nabibigla. Yes. Ay, ganito pala magkaroon ng kita. No? Kasi So, nung una, very dependent sila sa parents nila, no? Okay, so now, isa-isahin natin tong 5 tips mo na kinuha mo sa 30 tips na ilalabas mong libro. Okay po. First, we must never neglect, of course, importance of budgeting. But, for tonight, ang i-discuss ko po is really, ano ba yung fit na budget plan para sa isang millennial? So una, dapat bago sila pumasok sa workforce, sabi mo, may budget muna sila. Opo. And kahit Mag-establish ng po- budget system. Yes, sir. And kahit po yung mga nagtatrabaho na ngayon, kunwari mong first or second month pa lang nila sa pagtatrabaho, kasi they are considered na as a working millennial, paano ba nila gagastusin yung unang salary nila? So, yun. So, ganito po, ginawa ko noon, if I would remember, of course, we are having our own bank account kapag nagtatrabaho tayo. So, Yes, oo. ang ginawa ko po is I opened another bank account with the same bank kung saan nakukuha ko yung aking salary, and then I enrolled both sa online banking. Okay. So, ang ginawa ni Joanna,
So may payroll account ka. Yes. So may under dun sa bank na yon, nag-open ka ng personal account mo. Yes, same No. bank. Then in-enroll mo sila Sa online, online banking. mo. Kasi ang mga millennials ngayon talagang ito yung mga Opo. techie, no? Mga techie. Okay, so now anong ginawa mo ngayon doon sa in-enroll mong yun? Okay. After I enrolled them in online banking, pinractice ko po yung palaging pagpa-fund transfer. Mm. Now, what I did is, for example, this is 100% of my salary. 20 to 30% of it, pagkakuha ko nung salary ko, if fund transfer ko na agad siya dun sa isang bank account. Okay, so mga kababayan ha, so 30% daw ng kanyang kinikita, nililipat niya na kaagad doon sa personal account niya. Bakit? Yes. And yun nga po, parang additional 2 tips pa, bakit nga ba ginagawa yun? Una kasi, parang it leave me with no choice. Kumbaga, ito na lang yung available fund ko. So parang for spending. savings mo ito? Yes, for savings yun. So what I did is, accidentally nga po ito nangyari. Actually, yung isang bank account ko, hindi nag-release ng ATM. Okay. Now, so bank book lang talaga siya. Okay. And it would be very inconvenient for me to withdraw Ito yung personal account yung mo. personal account. Kaya maganda siya, blessing in disguise, kasi sa millennial, mainipin nga tayo, ayaw natin nang ano pa tayo, withdraw over the counter. So hindi talaga ako natatempt mag-withdraw, sir. Talagang yung savings na hindi yun nagagalaw. So dahil medyo hindi siya ganun ka-accessible, talagang nasisave mo siya. Yes, sir. Tapos, ayun pa, meron pang isang way yung scheduled fund transfer. Kung saan, for example, you are expecting your salary 15-30. So you will set it 15, automatic, magta-transfer ka na 3,000. Ganyan. Okay, so etong scheduled fund transfer, available option yan sa mga online banking. Yes. Oo, so na pwede So, nilang gamitin. Yes. No, para automatically nakukuha na yung savings mo. Opo, So, wala ka ng choice. so ibig sabihin, Joanna, you're following the formula na income minus savings. Yes, Then- very RFP. very RFP, no? Then equals to expenses, no? So yun lang ang gagastusin mo after mo makuha yung savings. Yes, sir. Yan, okay, Exactly. very good. Ano. So marami pa po tayong matututunan kay Joanna. So wag po kayong aalis, no? So diyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang ating programa. Ang pinag-uusapan natin. And bago tayo magpatuloy sa ating discussion, ano? Batiin po muna natin, check po muna tayo ng attendance sa mga nakatutok sa atin sa Facebook. Si Jason Jan Domingo, Noli Makalalad, and Mylene Alehan are watching right now. So, sabi ni Jason, good evening. So, good evening din sa'yo. Mark Lagay is watching. Ella Heran is watching. Jason Duaso is watching. So, good evening, Jason. Noli Makalalad, good evening. So, sabi niya ganon. Josephine Palma is watching. Good evening, Sir Chris. Avid follower from Abu Dhabi. So, ingat kayo dyan. No? So, from Abu Dhabi. Yan. Okay. So, kung may mga katanungan po kayo, post nyo lamang po. No? So, ang sinasabi ni Joanna kanina, no? Ang tip number 1, ano nga yung Joanna? Dapat daw magkaroon tayo ng budget. No? Ang budget. At ang ginawa niya raw is, nag-open siya ng kanyang personal account na doon din sa bangkong kung saan meron silang payroll. No, then automatically daw ini-schedule niya raw yung fund transfer, no, para automatically may savings siya, no. So then what else, Joanna? Okay, so ngayon po meron na lang akong natitirang money after ma-deduct yung pang savings ko. Na isa rin sa mga tinuro ng mentors po natin in RFP is yung 2 kinds of expenses. Now, it's very important na alam natin i-allocate yung pera natin to this kind of expenses. Kasi una, dapat priority natin yung ating non-discretionary expenses. So non-discretionary, so what do you mean by this? Pag sinabi nating non-discretionary expenses, ito yung ating mga needs, essentials, kumbaga, and we really have to pay this first. So hindi lalampas ang buwan na ito na hindi mo siya kakailanganin. Yes, Okay. kailangan siya. So, sa akin po, on my case, meron lang akong 3 non-discretionary expenses. Una, of course, food, pagkain. And na-realize ko na yung pera or yung expenses sa food, pwede pa siyang mabawasan, malesen. Paano? What I did is, nahihiya yung iba, pero I myself pack my lunch. So nagbabaong ka. Yes, I do meal preparation. Bakit ka mahihiya? Ang mas nakakahiya, yung wala kang pera,
ilang araw lang Ubus after na. kang mag-sweldo, di ba? So, at least healthier pa po yun. And minsan kasi inisip natin yung sa mga fast food chain, mura lang siya. But then, pag in-accumulate mo siya, monthly, Inaman, malaki ano? din Oo. yun. Yun po, so yun ang ginagawa ko. And minsan pag may leftover sa bahay, di zero, wala ka na ano, di ba? And then, pangalawa pong non-discretionary expense ko ay, of course, transportation. And only, it's, bagang advice ang bibigay ko dito is you really have to learn how to love public commuting. Pag bagong graduate ka pa lang. Okay. Para sa'yo, kailan ba dapat bumili ang isang millennial ng kanyang sariling sasakyan? Para sa kasi po car ay ang fastest depreciating asset, napakabilis mawala ng value. So nangihinayang ako, iniisip ko doon ko na ilalagay yung pera ko sa kumbaga sa pag-aaral. Kumbaga So at least naiintindihan mo, Joanna, no, na siyempre RFP tayo, no, na ang sasakyan ay hindi siya ganun kagandang lagayan ng pera kasi ang bilis mag-depreciate ng value ng pera natin doon, no, na nilagay doon, ano. So para sa iyo, mga kailan dapat bumili niyan? Siguro kung sasagutin ko po sa personal question, siguro pag natapos ko na yung PhD ko, sir. So sa iyo dapat tapusin mo muna lahat ng pag-aaral mo, no? Yes, opo. Siguro that is the perfect time. And kasi po pag nagsasakyan, ang dami pang, sabi nila, yung mga additional cost, maintenance, insurance, I don't want those kind of expenses. Okay, so then Pangatlo po, na non-discretionary expenses is of course, kung usual sa millennial, may house contribution. Pag so kung ano yung tinoka sa'yo? Opo. Let's say sabi ni mama at papa, sa'yo yung tubig, internet bill. yung mga ganun, ano? Yun Sa'yo yung po. renta, yung ibang mga tao, no? Sa kanila nakatoka yung renta, no? Opo. So ibig sabihin, bago ka gagastos, itabi mo muna yun. Okay, Yes, sir. yes. So yun po yung tatlong non-discretionary expenses. Mm-hmm. Now, discretionary expenses naman, ito naman yung iyong wants or you can really live without this. Pwede kang mabuhay kahit wala ng mga to. Pero, syempre, as a millennial, we want balance. We want to enjoy life pa din. Kasi ito lang yung time na free tayo. Kumbaga. So, dalawa po yung akin sa budget plan ko. Una is yung dine outs. Okay. Syempre, you want to be with friends. Siyempre may buhay din naman, ano? Yes, hindi yung sobrang puro pagtitipid ka lang, balance. Meron ka bang formula na let's say for example, dine out or yung mga non-discretionary expenses is dapat ganitong percentage lang. Meron ka bang ganun? Wala po, but I make sure na na yung percent ng discretionary expenses ay maliit lang as compared to my non-discretionary expenses. And when it comes to my dine-outs nga po, I made sure na planned pa siya So hindi yung basta't nag-aayaan lang. Yes, ayun, ganun. Kasi po, gusto kong tama lang yung pag-allocate. Just the right amount of money para sa labas na yun. How about travels? Ayan po yung guilty pleasure. Kasi pag nakaka-save ng konti, mahilig po ako mag-travel eh. Okay. Pero kasi yun yung, kumbaga feeling ko investment pa din siya, Sir Chris. Kasi I am investing on experience. Ang dami ko kayang matututunan when I travel kaysa material things. So ideally, magkano dapat ang inilalaan na budget monthly kung magkakabiyahe ako para sa travel? Siguro kung kukuha ka dun sa savings mo sa ng bank account, make sure na mga lang nun, 20%, 5% ba? 20%, pinakamalaki na. Kasi okay. para sa mga importante pa din siya eh. So, late gratification. Ipon ka muna ipon. Pag alam mo pwede na, then that's the time na, no? Yes. Magta-travel ka. And tama yun, ano? Kasi yung ibang ginagawa, basta't nagkaayaan, makikiswipe ng credit card, no? Makikiride on, ano? Yeah. So, nagta-travel na walang pang-travel. So, ang tawag doon, bad trip, di ba? Oo po, tama. So, nagtitrip ka ng walang pera, no? Yes. So, bad trip yun, no? So, wag yung gagawin yun, mga kababayan, ano? So, then what else? Tapos po, ang pangalawa ko and my last discretionary ay yung cellphone load. Actually, minsan wala pa nga to kasi may wifi na naman. You can communicate. Kasi millennials are very social po ngayon. So, feeling na kailangan laging magka-chat. Pero,
Sometimes, kung isipin mo, pwedeng libre na yan eh. Oo, Kasi may wifi naman. sa office, di ba? So, yun lang po. And then, yung surprisingly, meron pa nga pong sobra ko eh, dun sa available for spending. So, nailalagay ko pa siya. Okay, Dun sa so, bangko. yun. So, tip number 1 daw ni Joanna is una, learn how to budget. No? So, ano yung pangalawa? Okay. Pangalawa is do not rush to moving on your own. What do you mean by that? Okay. One of the main difference po ng mga Western sa Asian culture is yung attachment nila sa pamilya. Yes, Kapag Western culture, extended pag 18, family. Pag 18 ka or 21, you are expected to move out na. Pero sa Asian culture, sa Pilipinas, ang tanong, pag 18 years old ka, kung pwede ka na bang mag-boyfriend? Hindi yung kung pwede ka na umalis, di ba po? Oo nga, no? Oo nga, no? Now, yun po, now, bakit hindi mo kailangang magmadali na So, umiwalay. sa magulang? Lalo na kung hindi ka pa naman pinapalayas. Lalo na kung wala ka pa namang pamilya, sariling pamilya. Kasi marami kang, ay, nakikinig yung magulang ko, marami kang matitipid. Pag uwi mo, yung gamit mo nasa labas na. Of course, you will save a lot kapag nasa parents ka pa. Pero, may responsibility ka. Kung so hindi nakita ka na, tapos nasa parents ka pa din, ano yung tatlong responsibility niyan? Una, pwede kang bigay ng portion ng salary. Pangalawa, you can buy your groceries. Pangatlo, ilabas mo yung parents mo. Dine out. So, tinitreat mo rin dapat sila. Yes. So, ibig sabihin, hindi ka lang nakikitira ng libre. Opo. Lalo na pag kumikita ka. So, dapat kahit papano, kahit hindi ini-impose sa'yo, Opo. dapat may parang sariling self-imposed na obligation ka sa family. Yes. Maganda yun, ano? As an obedient child, kumbaga sabi nga, honor your parents. Kahit nga po hindi nila hihingi, sabi nga, you have to be, you have to volunteer. Now, ano naman yung mga matitipid mo? Pag, you will never realize this hanggat hindi ka umaalis ng bahay. Ano ba yung matitipid mo kapag nasa magulang ka pa? Ito na. Una, lahat ng utilities expenses. So, water, electricity, Internet, lahat. Libre. And pangalawa, gasol. Siyempre, you always cook. Nagluluto ka. So, hindi mo yung marirealize hanggat hindi ka naalis inyo. Ano ba? rent. Pagkain, even mga toiletries, yung maliliit na bagay, lahat yan libre, diba? So, ang dami mong matitipid. Helper. Yun, yung pa isa, tagalaba. Kasi minsan nagtatrabaho ka, di ba? Pagdating mo, nalabahan nang yung damit na marumi. Ganun po. Yung parents, Relate na relate, no? Opo. My point here is, yung parents' love never really stop kahit tumanda ka na. And huwag kang magmadali. Moving on Okay, your so own. now, sabi mo, huwag magmadali. Kailan yung right time naman na dapat umalis ka na? Kasi baka naapektuhan mo naman na yung retirement fund ng parents mo. Pero kailan yung right time naman na dapat umalis na ang isang bata, no? Or ang isang anak, no? Of course, the right time is when you have your own family. You have to be independent na So talaga. dapat pag meron ka ng sarili, humiwalay ka na dapat. So maganda 'yon, okay. So yan, then what else? So don't rush to move to moving on your own. Then what else? Third tip is to look for another income stream. So do not depend on one Yes. one income, no? Opo. So, backstory, I graduated when I was 19. Nagtrabaho na po ko noon as a college instructor. And 19 years old. yes po. And then I decided that after 2 months nung pagka-graduate ko, I will enroll sa MBA. And then nagkasabay-sabay RFP, minsan gusto mag-travel, ganyan. So I was really forced to look for another job. Minsan maganda rin yan, na let's say may gusto kang ma-enjoy sa buhay, hindi naman minsan yung pagsusuppress ng gusto mong ma-enjoy eh. Yes. Humanap ka ng means. Opo. Paano mo siya mapoprovide, no? So maganda yan, okay. Now, yung business na yun must be something na hindi masyadong kailangan ng binabantayan kasi you are still working, you don't want to give up your main job. And pangatlo is through passive income. So, yun. So then, yung number 4, ano yung number 4? Number 4 is
let's avoid unnecessary cost. So, itong unnecessary cost na to, tinutukoy ko yung those with recurring bills every month. So, anong example nun? Sige. Okay. Una, cable. Napakahilig ng millennials sa mga Netflix subscription. Ang dami pong fees na kumbaga every month pero Mga games, no? Yes, savings killer siya talaga. Ayoko po ng monthly obligation na ganito. For example, music subscription, yung ibang magazine, nagsusubscribe without realizing na every month meron kang dadating na bill dyan. Tapos, ano pa ba? For example, gym membership. Okay. Kasi- Sabi ng iba, para naman sa health ko ito, investment ko ito. Okay lang po kung ginagamit. But then, ang dami kasi na Yun. hindi naman ginagamit. Oo. Kumbaga, may card ako, lagi ako nag-gym for parang Masabing show may card off lang. Oo. display lang. Pero make sure na gamitin mo. If you are using it, why not? But then, kung pangpayabang lang, Baka hindi Huwag na. kailangan, Lalo na kapag dating ng ng mga December, maraming New Year's resolution, ang daming nagpapa-member. Opo, Then nag-offers. come January, hindi naman magpapasok sa gym. opo, No? sayang. 1-year membership. So, sayang yun. Ano pa ba? Mga plans sa cellphone para lagi kang bago yung unit mo. Mga plans na yun, ang mahal niya. Oo. Kung tutuusin talaga. So, avoid that. Pati yung pagpunta sa salon every month. Kasi yung mga girls mga lifestyle po, naman to, no? mahilig na every month, paparelax, papariband. Kumbaga nasa budget na nila yun. Oo. Feeling nila it's a non-discretionary expenses. So kulot, pinaunat, Yes. unat, pinakulot, no? Opo, yung mga glutan, Oo. at yan. Oo. Hindi. Kumbaga, do yourself a favor. Yung hair mo, make it natural as possible. Kumbaga, yung mga expenses po na kumbaga, every month, nagre-recur, kung may iwasan mo, So, talaga. as much as possible, sabi nga ni Joanna, iwasan kung may iwasan. Pero pwedeng i-minimize, no? Opo, Para pwede na-enjoy naman. din naman ang buhay, no? Opo, balance pa rin. Balance pa rin, okay. Then what else? So, lastly, sa feeling ko hindi siya monthly, pero madalas to, yung eating out nga po. Kasi, Dining out. Opo, kasi ang dami-dami ng food parks sa paligid. Mm. And napakaraming temptations. So, it's an unnecessary cost kasi kumbaga dito nauubos yung ang dami-dami pong hashtags ngayon. Sabi na food is life, lahat ng ganyan. Kasi kada Makeup is life. yun, kada may pera, labas dito, tatry yan, tatry to. Kainan natin to. Laging ganyan po mga friends ko. Pero ngayon alam na nila, hindi na nila ako mayaya kasi medyo to So nakikita mo rin ba yan sa mga disciplinado students mo? Opo, sobra. As in, pagkatapos ng klase, kakain sila dito. Kumbaga, reckless actions. Yung pag-spend nila. Kasi Impulsive no? Opo, Spending. Hindi pa nga noon sa kanila. Hindi pa, siguro yon Sir Chris, kasi hindi pa nila pinaghihirapan. Baka isang factor yun. So hindi pa nila nararanasan kung Oo. gaano kahirap kumita ng pera. Yes, parang ganun din ako nung una po nung estudyante ako. So, do you recommend na mga students dapat nag-work at the same time? Or pwedeng mag-work at the same time? Actually, meron po. Madami akong estudyanteng gano'n. So, nakita mo ba silang mas successful compared dun sa parang mga straight na nag-aaral lang, tapos lahat pinoprovide? Siguro po hindi mas successful, mas discipline lang sila. mm. Talagang pag sinabi mo gawin mo to, Mm. pinapahalaga nila. Bawat So, even sa pag-aaral, Yes. disiplinado Feeling yon ko mga meron ganong na siyang bata? relationship doon. Yung mga working students, no? Yes, yes. sir. So, kasi naiintindihan niya kung gaano kahirap magtrabaho. Oo, kaya Oo. medyo na siya. Mm, Yun na yun. So then what else? So, yun po. Yun yung mga expenses na feeling ko kung kayang iwasan. Okay, so again, mga kababayan, sabi ni Miss Joanna, avoid unnecessary costs, no? Yung mga as much as possible, kung pwede naman din natin iwasan, ano? Imagine, tama nga naman, imagine makasave ka araw-araw ng 100 pesos. Opo. O, magkano na yun? In a month, no? So, napakalaking savings, no? Then, imagine, do it for the next 12 months, no? For example, yung mga nakita ko lagi sa mga usual sa office, laging
arte, di ba? Naka-coffee, Oo, naka-latte. yung mga branded na ano, no? Yes. Oo. Kasi, for example, sa ibang office, libre naman yung coffee. Why not? Yun na lang. Or magdala ka ng Or- 3-in-1. Yes. Laking tipid po nun. Kasi yung mga ganun na. So minsan kasi peer pressure no. Ang tindi ng pressure na 'yun ano. So then after avoid the unnecessary after avoiding unnecessary cost no. Ano pa? My fifth is to invest on continuous learning. I think ito ay isa sa Okay, mga so tuloy-tuloy na pinaka- pag-aaral. Opo. Investing in yourself, no? Opo. Mm. I think you have to do yourself a favor and strive to continually learn kahit natapos mo na yung college. Kumbaga, So katulad mo, no? Na after ng masteral, actually pinagsabay mo masteral and RFP, ngayon nagdo-doctorate ka, no? Mm. So bakit? Anong kayang kahalagahan nun? kasi po niisip ko nung time na yun, kesa naman i-spend ko yung pera ko on food, on gadgets, on material things, bakit hindi ko pag-investan yung sarili ko? Kasi mag-grow ako dito as a person. And it will not just make me a smarter individual, pero naisip ko kaagad na isa to sa mga standards or measure para maging ahead ako sa field ko sa future. Kasi po, di ba, pagpo-promote, para ma-promote ka, para mas inuuna yung okay, gusto ng master's degree. Kumbaga, may return on investment naman. Kahit totoo, mahal, and mahirap. Mahirap talagang, actually, yung based on my experience ko, mahirap kasi minsan gusto mong lumabas, gusto mong mag-spend, sumama sa mga ganitong gala. Pero I know I have to pay my tuition fee. So, mahirap. And then plus yung time mo, no? Yun pa, sobra po. Nag-work ka at the same time, tapos nag-aaral ka pa rin, o... Opo, tapos 2 trabaho pa. Actually, 3 pa kasi nagsusulat nga din po ako. Mahirap lahat, pero it's possible. Oo. At actually, no, napaka-importante na ginagamit natin yung oras natin ng tama. Yeah. No? Kasi yun lang naman ang meron tayo na libre, no? Opo. Oo. And pare-pareho naman tayo may 24 hours. So, Oo. kumbagang kaya ng iba, kaya mo rin. So, paano mo ginagamit yung oras na yun? Okay. So now, ano yung mga pwede mong isuggest na mga dapat aralin ng mga nagsisimulang mga magsipagtrabaho ngayon? Okay, so, look for Kasi ikaw nasa academe, no? Opo. So, paano yung mga yung wala sa academe, no? Opo. So, yun nga, bukod dun sa mga offered seminars sa school ko, sa university, look, pinakasimple, siguro ito nga, sa Facebook natin, meron dong section na events, di ba po? Hindi ka nung mag-start eh. Dun sa events na yun, ang dami-dami dong list ng mga seminars, conventions, advertisements, ng mga very nice workshops na pwede mo pag-attendan. Tignan mo yun, wag ka lang just browse ng kumbaga kung sino-sino accounts. Use it as a tool para maghanap ng mga learnings na kailangan mo. Kagandahan pa nun, karamihan doon libre, no? Opo. So, Oras lang talagang ibibigay mo, no? yes, exactly. Tapos, yun pa, of course, master's degree, PhD, mga certifications, para maging certified, ganyan ka, pati yung pag-bookkeeping na pwede mong pagkakitaan eventually. At saka like for example, pwede mo rin siyang, kung wala kang budget, naisip ko lang kasi yung sa iba ang ginagawa, nakikipag-usap sa HR. Yes, Oo. sige po. Oo. Tapos, Then ang gagawin, sasabihin gano'n na, pwede niyo ba akong pag-aralin ng ganito? Then I will stay for let's say another 2 years or 5 years. yes, meron po akong ganyang classmate. Kasi po, I started sa isang university pa, and then my classmates are all scholars ng company. So I was really amazed. Sabi ko, wow, okay kung company to. Kasi, yun nga, you only have to have initiative. Magtanong ka sa HR and look for opportunities. Tapos, for example, gusto mo ng master's degree, isang tip din is punta ka dun sa dati mong school because there's an alumni discount just like what I did. Okay. Siyempre po, pag unang kuha nila nung sahod nila, they got very excited. And pag na-excite, kumbaga, hindi naiisip ng tama. Saan ko ba to dapat
gagastusin talaga. So, as a result, nangyari, pagkakuha ng salary, mga nakakwento na po to sa akin yung mga graduate ko ng estudyante. Okay, mga students mo. Opo, kasi ngayon nagtatanong na sila, saan ba dapat mo, ma'am, saan ko ba dadalhin tong pera ko ngayon? Kasi lagi ko So parang nagagastos so sa parang pagkain eh. so nung nagkaroon ng income, parang mga biglang kinabahan. Opo, Dahil hindi sila sanay humawa. malit sa pera. So, yes, ayaw na nila. Nang gigigil. Yes. Oo. Kumbaga, yung isa nagkwento sa akin, mahina daw na 3,000 sa isang labas nila. Tapos, pag doon, 3,000. yes, kasi po, Ano na ba yan? sini- Nasa management na ba yan? Tapos, bibili po ng bag. Kumbaga, Mm. ganun yung mga usual na kwento ng mga dati kong estudyante. Tapos, mangungutang sa magulang, kasi ilang araw. Wala nang pang budget. Wala nang pamasahe. Yun po yung... Lista na sa kantin. Opo. So, kumbaga, ang pinaka-problema talaga is yung control nila sa pag-spend ng money. So then, what else? Ano pa ba? When it comes sa anong pananaw ng mga millennials sa retirement? Sa retirement, actually, yung totoo pong nakikita ko sa ano ngayon is sila, kumbaga hindi pa nila iniisip yung long term. And Para sa kanila, malayo pa itong bagay na ito. that's it. Yung kumbaga po, hindi ko maiisipin yan. Wala pang akong ganito ganyan. Kumbaga, sarili mo na. Pero dapat kailan ba dapat pinaghahandaan ng isang millennial ang kanyang retirement? As early as possible, Sir Chris. Kasi, kumbaga, the earlier you start, the better. Kasi mas malaki yung magiging retirement fund mo, obviously. And then, habang maaga, matutuwa na dapat mag-invest. Kasi, kumbaga, yung investment ko na yon, isipin mo that is a long-term investment kasi nga pinaglalaanan ko is my retirement. So sa pagdating sa pag-invest, ano naman ang nakikita mong mga pagkakamali nila? First na nakikita ko po is they have no idea yet. So pumapasok sa mga bagay na minsan hindi naiintindihan? Yes, kadalasan po, ganun. Or, the usual question that I am receiving is, saan ko ba ilalagay ito? Kasi sayang, nagagastos ko lang palagi. So, willing- Saan ko lalagay? So you mean, willing naman silang mag-invest, Opo. kaya yun. lang hindi That's nila for alam sure. saan magandang ilagay ito. Opo, yun. No? Kulang sa, kumbaga, knowledge sa personal financial planning. Relate ako dyan, kasi sa aking sa social media account ko, maraming nagko-question sa akin, maraming nagme-message, no? Minsan may magtatanong sa akin, Sir, tama po ba tong binili kong stocks? Sabi kong ganun, unang-una, binili mo na yan eh. So kung mali man yan or tama, binili mo na yan. So dapat unang nagtanong ka is, ano yung tama ko dapat bilhin? Bago ka dapat bumili, ano? So minsan yun yung mga nakakatawa. So ano pa? Yung po mga Mga pagkakamali pa nilang nakikita mo, no? So ano yung yung let's say for example, anong pananaw nila sa planning, yung mga goal setting? Usually nga po, nakikita ko pala sa iba kong estudyante, since risk taker sila, instead of saving, I am not sure, pero po, mas nag-allocate sila ng pera sa business. So parang ang gusto Daming nila, business. negosyo agad. Ang dami po. Ang dami ko pong estudyante na puro may online businesses. So lahat gustong sumubok sa pagnenegosyo. Opo. Pero Okay. the sad fact is, minsan, dahil hindi nga po masyadong napag-isipan. At hindi pinagplanuhan. Kasi lagay ng pera, alam na may pera ko, bibili ako lahat ng supplies. Kadalasan pa clothes, makeup, shoes, ganyan, tapos ibebenta. Then popost Baga, online, no? Nasasayang. Makikita kung ano. Kasi wala silang projection na anong mangyayari sa negosyo kong ito 5 years from now. Opo, kulang po Anong gusto kong mangyari sa kumpanya ko. Opo. Tapos katulad po ng experience nyo, magtatanong sa akin, tapos na. Ah. Nangyari na. And So hindi man lang gumawa ng plano tapos nung running na yung business, that's the only time na nagtatanong. opo. Sa pagpapalago ng iyong sarili. Opo. No? So parang bias ka ngayon doon, nakikita mo na ito yung importante sa iyo ngayon. Opo. But I'm being positive about it. I am thinking that there is a return on this in the future and hindi to masasayang. O yan, okay. Maraming salamat sa iyo, Miss Joanna, no? Sa napakaraming shinare mo sa amin ng mga knowledge and yung expertise mo, of course, no? Lalo na
isa kang professor, and ang mga hinahandle mo talaga ngayon is mga millennials, no? So maraming Thank you salamat. so much din po, Sir Chris, for the Ayan. opportunity. Okay, so yan.